Ready? Let's read. Ma'am, may kababayan talaga ako dito. Malakas na. Sabi niya, lock. Lock, ha? Parang nasa kidatawan ako. Sabi ko, ano pangalan mo? Sabi niya, Beverly. Ano? Beverly. Baka Beverly, yun nga. Pasensya na kayo mga kababayan, ha? Ginagawa ko kayong katatawanan, pero nakakatawa talaga tayo, ha? Look at suffering as a friend. Pag ikaw daw ay mare-reject sa global, kaibigan yan. Pag ikaw'y pinangakuan, meron ba kayong inimbitahan sa OPP? Umoo? Yes! Tapos hindi dumating? Yes! Okay lang yan. Ha? Smile. Treat suffering as a friend. Kaibigan mo yan. Bakit? Kwento mo yan eh. Inimbita ko tatay ko. Wala kaya hindi umaten. Kwento mo yan eh, ha? Inimbita ko mga barkada ko, OPP. Pinakain ko sa McDo, ang lalakas kumain. Isa walang sumali. Kasama yan? Nangyari ba sa inyo yan? Ito, tip ako sa inyo. Huwag kayo mapapakain pag nag-imbita kayo, OPP. 10 dala mo, barkada mo, 20. O isang basketball team, pa mo eh. Huwag ka mapapakain sa mga fast food, ang mahal. Eh, mapapakain ko. Magbaong ka ng kamoting kamo. Lagyan mo Tupperware. Kamote, biko, saging na saba. Di ba mabibiga? Tapos bago kumain, bago tayo magkatet, kain. O pakainin mo na. Tapos malamig na tubig. Para pagputok sa bitukan mo. Tapos na yung OPP, nagtitinga pa yan. Huwag kayo magdadas na masyado. Nagsisimula ka na. Tama ko ba yan? Pabalikan natin yung suffering. Sabi yung suffering. Ano mga sufferings pwede kong daanan dito? Una, rejection. Pangalawa, discouragement. Pangatlo, mga failures yan. Ano pa? Tatamaan ng budget mo rito. Lalo yung dating employed, tapos nag-resign. Sabi niya, Power! Ito ng pagkakataon ko! Full time na ako sa inyo! Magpatay kayo! Eh, may gastos pala. Pamasahe, damit, pagkain, di ba? Loan. May gastos pala. Naubos na yung savings niya. Ito ba makakatawa? 15, nakapila siya sa ATM. Akala niya may sweldo pa siya. Nung siya na, ay, resign na pala ako. Ang sakit mo. Suffering yun. Are you listening? Yes! Mauubos ang oras ko sa dami kong kakilala dito na successful po ngayon. They're making 100,000 pataas. Pero nakita ko yan when they were starting here. Maniwala kayo. Naglalakad mula Quezon City. Quezon City, taga-Kamyas. Sa EDSA daw naglalakad. Hapon, para hindi na raw mainit. Hapon, babae ito. Lumalakad. Ilang balik-balik daw. Isipin niyo yun? Minsan daw, pag-uwi niya sa bahay niya, pagkama na sa taong grasa ng nanay niya. Pero sa buka. Marami po dito, walang dinner. Sa galeriya, tubig ang ininom. Nakatulong, luminis ang bitukan nila. Nakayayat sila ng kaunti, but they did suffer. Hello? Meron pa ako dito. Pag 7th floor ako, hindi ako lang elevator, pababang 3rd floor, hagdanan ako. May nakita ako, 3 lalaki. Mga hindi pa bihis eh. Pag, alam mo, nagsisimula pa lang, naglilibel, mga alas 7 ng gabi to, kumakain ng hopya na dice in square. Sabi ko, excuse me, ay, si coach, ano coach? Ano ginagawa nyo? Dinner po namin ito. Nabagbag naman damdamin. Dinner hopya, tsaka libel. Sabi ko, pwede ko ba kayo mag-pray? Opo, please. Lord, sabi ko, dalangin ko. Pagpalain sila na maging mga leader, mag-give up. Kahit naghihirap. Ako, naiiyak pa ako habang nananalangin. Sila po na naghihirap. Hopya lamang ang ginagawa. Dinner na tinatawag. Amen. Sabi ko, darating ang araw. Huwag na kayo mag-quit. Sa galeriya na tayo makikita. Sa dinner time ninyo. Sigawan sila tatlo. Aba, months later, nagulat ako. Magdi-dinner akong galeriya. May nakita ako sa fast food. Isa sa 3. Bihis na. Ipatuwa po ako. Ay, asa rin? Sabi niya, coach! Oy, kumusta? Sabi niya, asa rin dalawang mo kasama? Nag-quit po! Ako, hindi! Kaya yung inyong pinanalangin, ito ba? Aba, nang ginagawa mo nito?
tuwa ka na. Nagkaluluha po ako. Nagtitinit. Sabi ko, anong dinner mo? Ito po, hopyang hapon. At least, that's Galilea. At hindi na hopyang dice. Hapon na. Medyo manipis sa bilog. Hindi pa naman kasi kumikita, Mike. Understandable naman yun. Pag kumita na, siguro mag-pizza hut na yan. Yung inyong mga suffering, one more time sabihin mo, suffering. Lahat ng suffering natin, tandaan ninyo, kwento mo yan. Hindi ko kwento yan. That's your story. You need a story para maging magaling na leader. Wala pa akong kilalang successful leader na walang kwento. Tanungin niyo ako bakit? Ang leader na walang kwento, alang kwenta. Tama ba? So lahat ng hirap mo, matuwa ka. Sulat mo. Ayaw niyo pa rin sumali. Nireject mo na naman ako. Ang 16 nito. Ikaw mo. Are you learning? Yes! Kasi po, darating ang araw, lahat ng mga kwentong masasakit na yan, tandaan nyo, bawat hirap na dadaanan mo sa Imglobal, babayaran ng Imglobal one day. Di ba may kasakihan tayo? Pag may tinanim? Pag maraming tinanim? Pag walang tinanim? Kayo po'y nagtatanim ngayon, kaya okay yan. Ha? Okay yan. Pag may suffering, sabi nga po ng mga ketongin, hindi nga katabi niyo kung ketongin. Ang mga I worked with some lepers before. Ang mga ketongin, sabi ko, oh brother, ikaw yung ketongin. Sabi niya, opo. Ano ang pwede mo ipagpasalamat sa Diyos sa ketong mo? Sabi niya, marami po. Ang unang pinagpapasalamat ko po sa Diyos, yung nakakaramdam pa ako ng sakit. Sabi ko, paano? Alam mo, bagong ligo ako. Kinukurot-kurot ko po mga bahagi ng katawan ko. Kung masakit pa. Bakit? Pag masakit pa po yung tenga ko, ibig sabihin, wala pang ketong. Kasi minsan, pag ginawa ka doon, wala nang pakiramdam, wala nang sakit. Pag suklay daw na minsan, tinamaan yung tenga, tugdong ulo. Kasi tinamaan na ng leprosy. Kaya pag nakakaramdam ka ng pain, okay yan. It means buhay ka. Amen. Sabi sa katabi mo, okay yung pain. Hindi naman sa pagiging sadistado po. Ibig sabihin, discouragements, anything, pain that suffers sa buhay mo, okay lang yan. Okay lang yan. Huwag mong itatabo yan kasi kasama yan sa kwento. Alright? Ano po ang simpleng definition ng isang leader sa Imglobal? Ito po, influencer. Sabay-sabay sabihin natin. Sabihin mo sa katabi mo. Alam niyo ba lahat ng nangyari sa buhay natin ay na-influensahan tayo? May nag-lead sa atin. Halimbawa, mahirap ka ngayon. Balikan mo yung nakaraan mo. May nakita ka mahirap, nakabag-anak. Magulang na mahirap. Kaya ka mahirap. Tama ko ba? Pag hindi mo binrake yun, yung influence sa buhay mo na negative, tatandaan negative. Kaya may narinig tayong kasabihan. Pinanganak ng mahirap. Tumanda ng mahirap. Mamamatay ng mahirap. Hindi mo totoo yun. Humanap ka lang ng ibang mag-i-influensya sa'yo. Are you listening? Yes. Ang labanan sa mundong ito ay influensya. Tama o maling influensya. Pag tama ang mga influensya na tanggap mo, tama ang buhay mo. Pag mali ang influensya na nakuha mo, mali ang resulta ng buhay mo. So tuwan-tuwa po ako sa Imglobal kasi dito, parang PMA, tinuturuan namin ang bawat leader na magkaroon ng certain disciplines. Mga disiplinang kinakailangan mong gawin sa iyong buhay. Hindi ko kayang ipagawa sa iyo. Ikaw ang gagawa, not me. Not even your uplines. Kailangan galing sa loob nyo. Kayo ang magpapasyang gawin ito. Amen. Amen. Ano-ano po ang mga influencer yan? Magugulat ka. Si Dr. Ed Cabanto, Francis Miguel, John Aspirin, nagbi-meeting 9 years ago. Nagbi-meeting sila tatlo sa mga restaurants. Ano pinag-usapan nila? May produkto na ba? Okay na ba yung permit? O ano na? They were trying to conceptualize a company that can influence the world. Tingnan nyo, after 8 years, puno ang Araneta Coliseum. Puno ang Mall of Asia. Lolo, open ng Diyos, ang 9th anniversary natin,
Dito na sa Philippine Arena, 55,000 seated. Influensya po yan ang tatlo. Are you happy we have the best board of directors in the Philippines? In the whole world. Ang ganda ng kombinasyon ng tatlo. Parang Tito Vic and Joey. Parang Apo Hiking Society. Ibang klaseng tatlo yun, napakagaling. I know them personally, and I really value them sa buhay ko because I am learning a lot from them. Ang nakakatuwa pa po, yung influensya nila, hindi tumitigil. Kasi hanggang ngayon, umiikot sila. Si John, nasa Putuan. Lumipad ka para magturo. Pagkasalita, dali sa ilo, balik. Bukas sa Iloilo. Para magsalita, balik na naman. Eh, yung tatlong yan, pwede na magpahinga. Sa negosyong ginawa nila, pwede na sila magpahinga. Pwede sila mag-abroad ng isang buwan without reporting here. Tatakbo ito na mahusay. Pero bakit siya, ba't nag-meeting si Doc Ed ngayon? Ba't si Francis nagsasalita ngayon? Tumutulong. Dahil sa salitang impluensya. Gusto niyo ba maka-impluensya? Yes! Yung tamang impluensya? Yes! Of course. Kailangan mo ng impact. Ang description ng dictionary ng impact, ito. Let's read together. Impact. Ready? Impact. Hindi po impact. I-impact kayo. Ready? Impact. Impact. Ano Tagalog ng impact? Impacto daw. Sa dami, kamakalat ng halimaw yun. Impacto. Pag sinabi kang halimaw sa networking yan. Halimaw sa global yan. Maganda yun, di ba? Dito po, maganda yung salitang impacto. Ha? Magbi-brainwash tayo ngayon, ha? Pag sinabing impacto, impacto ha. Ibig sabihin, maganda impact mo sa akin. Yan ha? Let's read together. Having on someone. Meron ka daw malakas na epekto. Tipong, ano pa alam, brother? Si Anthony, nag-usap kami, 30 minutes sa bus. Pagbaba ko, nauna ako, sabi ko, galing mo batang yun. Dami ko natutunan. Gusto ko makita ulit yung batang yun. Tawag ng impact. Kayo ganun din. May mga kilala kayo, ka-influensya ninyo, na gustong-gusto kayong marinig. Gustong-gusto kayong makausap. Gustong-gusto kayong makasama. Bakit? May impact kayo sa kanila. Pag walang taong ganyan sa inyo, impacto kayo. May dapat kang baguhin. Tama mo ba? Yes. Ganun na kasimple yun. Pag walang sumusunod sa'yo, wala kang nai-influensyahan. Huwag tayo mag-usap na networking muna. Pag-usapan natin, halimbawa, fraternity. Bakit may nare-recruit? Ba't may sumasama? Tama ba? Yes. Impact yun. Bakit may gang? Di ba? Sige-sige Sputnik, bahala na gang. Sinigang. Tama ba? May sumusunod. May impact sa kanila yung leader. Relihiyon. Ang relihiyon, kung walang impact yung leader, walang relihiyon. Tama ba? At ang relihiyon, ang setup ng networking. Tingnan ninyo, Papa sa Roma, outline. Mga cardinal, directs. Tama ba? Yes. Ang buong Roman Catholic Churches all over the world, mga VCOs. Iglesia ni Cristo. Apply, Felix Manalo. Bababa. El Shaddai, apply, Mark Velarde. Dami-dami. Apollo Kibuloy, ng Davao. Apply. Tama mo ba? Yes. The same sa networking. Kailangan po may impact. Pag walang impact, impact. 10 traits of a leader with impact. Sino pong gustong maging global leader na may impact? Taas ang kamay! Sabi sa atin mo, may impact. May impact! Ang nakalulungkot, di ba? Meron pala mga tao sa buhay natin, namatay na. Hindi mo ba alam na namatay? May ganun ba kayo? Yes! Nagkikantuwa kayo magkababata. Ay, alam mo, si Jose, patay na. Ha? Si Jose patay na? Oo. Hindi mo na pagdaan? Hindi. Wala siyang impact sa'yo. Yung mga taong you keep, mga tao sa Facebook mo, mga tao may impact sa'yo. Yung walang impact sa Facebook mo, ina-unfriend mo. Sabi na block mo. Tama ba? Yung walang ginawa, kundi mag-post sa wall mo ng share na bomba. Yung mga nude na mga video. Scandal! Ni so and so, senior ni ganyan. Ibig sabihin, gusto niya panoorin, kaya niya pinindot. Lalabas niya sa wall ko, pastor ako. May lumabas na gano'n
nag-follow sa akin, friend ko, automatic unfriend, automatic block. Kaya huwag kayo maglalagay sa Facebook nyo, ha? In Global Distributors, pangalan Juan de la Cruz, is feeling annoyed. So depressed. Wow, negative yun. Yes. Is that right? Yes. Okay. Lahat ba may Facebook? Yes. Ang kababata ko tinanong ko, Imo, may Facebook ka? Sabi niya, parang nakanta ka siya. Sabi niya, face na wala, book pa. So, tinuruan ko siya magka-Facebook. So, ngayon, hindi ako makalimutan. Ako nagturo sa kanya paano magka-Facebook. Nakukontak niya lang ako mag-anak niya, kaibigan niya, gumanda negosyo niya, dahil tinuruan ko siya. Ang tawag doon, impact. Magtuturo tayo sa Ingloma. Makaka-influensya ka. Yung dating mahirap, yayaman dahil sa'yo. Okay ba yun? Yes. Yung walang direksyon, maaayos. Naniniwala ba kayong Ingloma nagbabago ng buhay? Yes. Pero kinakailangan ng isang leader na katulad mo na may impact. Hindi ka pwedeng recruit lang. Hindi pwedeng hindi mo ayusin isip mo, puso mo, damdamin mo, at buong pagkatao mo. Sa Inglobal, gusto ng mga may-ari, payaman tayo ng payaman, pabuti ng pabuti ang pagkatao natin. Ang tawag doon, impact. Wala akong pakialam kung makikita ka ng 1 million a month sa Inglobal kung ang buhay mo naman impacto. Tama ba? Yes. Wala akong pakialam na ikaw ang whoever ka sa Inglobal, pero ang buhay mo hindi magandang halimbawa. Hindi ka tunay na impact. Alright? May tinanong ako ngayon mayaman ka na. Millionaires Club, welcome. Anong gusto mong gawin? Sabi niya, gusto ko magpatayo ng maraming beer house sa Kainta. Gusto naman, anong gusto mong kotse? Ngayon mayaman ka na. Bibili po ako ng hammer. Yung pong mags na malaking-malaki. Bakit? Sasagasaan ko po yung mga nang-reject sa akin. Hindi mali Ako yung papatayo ng malaking bahay. May balkonahe. Saan? Sa Payatas, Quezon City. Ba't gusto ko sa basurahan? Doon po kami galing. Ay, very good. Gano'ng kalaki? Malaki po. Bakit nga? Papatayin ko sa inggit. Yung mga basurero ko. Hindi ko gano'n. Ikaw, anong pangarap mo ngayon? Mayaman ka na sa Inglobal. Papagawa po ako ng pinakamalaking Shabu Laboratory sa Pasig. Parang may tama yata ito Hindi po impact ang direksyon mo. Impacto ka.